Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga business. Ayun, morning po, pasensya na ako na naman po nag-vlog. Ayun, kasi si Baya kaalis lang po. Pumunta sa, duty po siya, pumunta po siya ka business house. So, yun. Ang vlog po ko po for today. Hindi ko alam paano sisimulan mga ka-business kasi yung totoo. Kung napapansin niyo po yung mata ko medyo medyo maga. Kasi kagabi mga ka-business habang natutulog kami ni Bay, siguro mga 1 or 2. Gumising ako tas yung pagising ko, yun, umiiyak na ako kasi ang sama kasi ng panaginip ko mga ka-business. Ang sama ng panaginip ko. Tapos, hindi ko maiiwasang humagulgol talaga ng iyak. Kasi sa totoo lang mga ka-business, kahapon kasi, kahapon, tumawag si Papa, nag-usap kami ni Papa. Tapos, excuse lang. Tapos, ayun, nabanggit ni Papa sa akin na, yun nga, may sakit siya. Ilang araw na daw siyang, nilalagnat. Siya nga lang mag-isa doon sa bahay. Yung sabi, tinanong ko kung pumupunta si ate doon. Sabi niya, minsan lang daw kasi, syempre may, araw-araw kasi pumapasok yung dalawang anak niya. Whole day din po yun sa school, yung dalawang bata. Hindi naman pwedeng maiwan, lalo na yung bunso niyang lalaki kasi baka tumakbo sa kalsada national highway pa naman yung gilid, nasa gilid ng national highway yung school nila. So, laging nakaantabay yung ate ko dun sa school, araw-araw po yun. Nandun siya. So, ayun. Si Papa, ayun nga, sabi ni Papa, tinatawagan nga daw siya ng stepmom ko. Sinasabi ng stepmom ko na, iwanan mo na yung lahat ng mo dyan. Sabi niya, iwanan mo, benta mo yung bahay, yung mga gamit mo dyan. Benta mo, dito ka na sa akin. Sabi ng stepmom kay Papa. Pero si Papa, ayaw niya mga ka-business. Ayaw niya. Ayaw niyang, ayaw niyang ibenta kasi. Sabi niya, sinalang-alang niya yung ako na kasi sa akin kasi gustong ihabilin ni Papa yung bakery mga ka-business. Sa amin dalawa ni Bay. Sa amin niya kasi gustong ibilin yun. Sabi ni Papa, ko na, ba desisyon niyo? Sabi niya sa akin. Kahapon. Kasi ako di ko na kaya, sabi ni Papa. Matanda na si Papa niyo. Sabi. Si ate mo naman, hindi rin naman lagi makapunta si ate mo kasi, yun nga, may estudyante. Naiintindihan naman yun ni Papa. Yun lang, yun nga, kahapon kasi, tumawag si Papa ng, si Papa talaga mga ka-business, hindi po yan laging humihingi. Hindi talaga siya mahilig humingi mga ka-business, sa totoo lang. Lumalapit lang yan sa akin si Papa. Minsan pagkagipit, lalo na pag walang pambayad ng kuryente. Gaganon lang yan sa akin, June, meron ka ba 700 dyan? Pangbayad lang sa kuryente. Naiintindihan kasi ni Papa yung sitwasyon namin dito, ganon. Pag nanghihingi naman si Papa, o kahit hindi nanghingi, nagpapadala naman ako. Kahapon nga,
Hindi agad ako nakapagpadala kasi naging busy. Sabi, tumawag siya, sabi niya, may pera ka ba dyan, Jun, kahit 500 lang, pambiling bigas, sabi niya sa akin. Kasi hindi ako, ilang araw na akong hindi nakakapagtrabaho dahil yun nga, masama yung pakiramdam. Hindi naman ako nagdalawang isip mga ka-business. Pinadalhan ko naman kahapon sa Papa, hindi lang 500. Pinadalhan ko sa kahapon. Sensya na kasi. Ayun. Inaalala ko lang kasi mga ka-business. Hindi naman sa pagiging papa's girl, pero siyempre, namimiss ko rin si Papa. Sabi ko nga kay Bay kanina, nagising ako. Kasi sama talaga na panaginip ko. Hindi ko lubos maisip pagka nangyari yun, Papa. Pero sakit-sakit lang ma. Wala ako sa tabi niya. Kaya na nagkakasakit siya. Hirap. Gusto kong sa totoo lang ngayon, nung nakaready yung bag, gusto kong umuwi mga ka-business, sa totoo lang. Gusto kong umuwi, tinawagan ko si Papa. Sabi ni Papa, kasi hindi talaga ako makatulog na ulit kasi sama na panaginip ko. Siguro kakaisip ko sa pag-aalala kay Papa, kaya ganun yung napanaginipan ko. Pero iniisip ko pala pag nangyari yun, hindi ko alam ang gagawin ko talaga. Hindi ko alam ang gagawin ko sa kasakali nangyari yun. Hindi ko alam saan ang pupulutin. Kasi na mga ka-business kasi simula pagkabata, mula nung mag-iwalay si Mama at si Papa na yung naging nanay at tatay namin. Alam po kung kano kalaki yung pagkakamali ko kay Papa. Dami ko nagkasalanan kay Papa. Sabi ko kay Ebay kung papayagan ako umuwi. Kahit bumisita man lang kay Papa. Ilang araw lang. Kasi si Kuy may service naman si Kuy sa school eh. Pero ang problema kasi may pagkain din naman na yun nga sa grocery ko. Sabi naman, di ba, wala namang problema. Ayun, tinawagan ko si Papa. Sabi ni Papa, huwag ka mag-ano sa akin, huwag ka nang umuwi kasi gastos lang yan. Sabi niya, kaya ko pa naman nakatawan ko. Sabi niya, basta kung yung desisyon niyo, ano yung desisyon mo, bibenta ko ba to? Kasi si Papa talaga, sabi niya sa akin, kilala mo naman ako. Ayaw kong ako yung binubuhay. Ayoko. Kasi pag once na pumunta po siya dun sa stepmom ko, parang kasi yun eh. Bali stepmom ko na ang bubuhay kay Papa. Which is ayaw ni Papa ng ganun. Ayaw niya mga ka-business. Sabi niya, ayoko naman na magiging palamunin lang ako dun. Kay auntie mo, sabi niya sa akin. Ang hirap kasi magdesisyon mga ka-business eh. Sinaalang-alang ko kasi, yung desisyon ko, sinaalang-alang ko yung savings namin.
yung kung iiwanan ko dito sila bay, sila lang ni Kuy Kuy. Siyempre, sinalang-alang ko rin yung kalagayan ni Papa. Basta ang dami kong kailangan isaalang-alang bago ako magdesisyon talaga mga kabisnes, sa totoo lang. Bago ako magdesisyon. Pero naka-ready na yung bag ko. Hindi, kasi ano eh. Ang hirap. Ang hirap kasi mga kabisnes, lalo na tatay ko yung involved ko kasi eh. Sa totoo lang, nung ano kasi, yun nga, yung nag-tour, di nga kami nakapag-ano ni Papa. Hindi ko nga nakita si Papa kasi nagtatrabaho nga kasi siya sa tiyahin ko. Gustuhin ko hindi ko kasi alam bahay ng tiyahin kong yun. Tapos, hindi naman nakapag-reply agad si Papa dahil nga nasa trabaho. Hapon na siya nakapag-reply, which is nakalagpas na kami, sobrang layo na namin. Hindi ko naman pwedeng balikan. Kasi nasa na kami, nasa Lagindingan na. Ano ba sa tingin niyo mga kabisnes? Ano bang dapat kong gawin? Ang hirap kasi magdesisyon eh. Ang hirap-hirap magdesisyon. Hindi ko alam kung yung panaginip ko na yun dahil talaga sa sobrang pag-iisip. Kasi simula nung siguro mga alauna, nakausap ko si Papa. Tagal namin nag-usap, tumawag siya sa akin. Yung boses niya na halata mong may nararamdaman talaga siya sa katawan niya. Sabi pa niya sa akin, andun lang siya sa yung sa kumpare niyang isa. Dun, sabi ng kumpare niya, dito ka na lang muna boy, para pagka may mag-alaga sa'yo, may magpakain sa'yo, ganyan, pagka ganyan may sakit ka. Sabi ko sa isip ko, buti pa ibang tao, nag-aalala kay Papa. Kung ate ko, hindi ko, ayaw ko naman siya sisihin mga kabisnes. Ayaw ko naman sisihin yung ate ko kasi naiintindihan ko rin naman. Naiintindihan ko sila nung naiintindihan ko siya kasi nga may estudyante naman din. Pero sana, ang sabi ko nga, sana kahit paano saglitin naman lang si Papa doon. Lalo masama kung sumaglit siya doon para kamustahin man lang si Papa kung ano man. Kasi matanda na si Papa eh, 64 na. 64 na si Papa. Tapos mag-isa lang. Sabi pa ni Papa, ang dami ko nang iniinda sa katawan. Sabi niya, minsan nahirapan na akong huminga. Kasi dahil nga siguro sa katandaan, tapos yun, yung ni Papa talaga yung right side niya yata na balikat. Hindi niya talaga maitaas ng maigi kasi yung mga business siguro pasma dahil sa overwork niya dati na siya ang naggagawa ng tinapay, basa yung kamay, tapos kasi siya nga lang mag-isa, wala kang pa dati, trabahante. Siya ang nagmamasa ng tinapay, tapos siya ang mag-ano sa makina, basa ang kamay, tapos sa hawak na naman sa oven, luluto, katapos sa oven, hahawak na naman sa tubig, gano'n na naman, magmamasa na naman. Yes, siguro sobrang ito yung iniinda niya talaga. Hirap siyang iangat ng maigi yung dito niya na part. Hindi ko alam mga kabisnes kung papayagan na ako ni Bay. Ay kung ano't ano man. Kasi si Bay wala nang problema mga kabisnes. Naintindihan naman niya yung sitwasyon ko. Alam kung paano.
Si Papa lang ayaw talaga ni Papa. Ayaw niya. Hindi ko alam kung anong ni Papa kasi baka ayaw niya makita yung sitwasyon niya doon. Or baka pag umuwi ako doon, gustuhin niyang hindi na pabalikin. Ganon. Kasi, yun nga, mag-isa lang siya doon mga ka-business. Kanya lahat ng trabaho sa paggawa ng tinapay, pagluluto, pagre-repack. Kanya lahat. Samantalang dati, ako kasi ang excuse po. Ako kasi ang taga-repack ni Papa dati. Naiisip para ako natutulala eh. Ito po, meron na tayong t-shirts. Alright. So maraming nag-aabang nito mga ka-business. Ito na po ang t-shirt ng ka-business official Papa Deans TV. Ayan po, Banat Bira. Napakaganda po ng kanyang disenyo mga ka-business at ang tela po napakataas ng uri ng kanyang kalidad. Mga ka-business naming minamahal, meron pong available na mga iba't ibang sizes katulad ng XXL, XL, large, at meron ding medium at syempre sa mga katulad ni Boogie. Meron po yan mga ka-business naming minamahal. Siguradong hindi lamang kayo mag-i-enjoy sa quality ng ating merch, kundi andun pa yung makakatulong kayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Ayan po mga ka-business, ito po yung ating magagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh wow! Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business, ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng ka-business family at yun, karintisadong epektibo mga ka-business. Eh po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try nyo po mga ka-business. Subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po ito mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family, Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protect todo. So right mga ka-business naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family, hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapo at gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh wow! Ayan, abin nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan na mga ka-business naming minamahal, please avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, banat. Yun. Basta mga ka-business, kung ano't ano man, sabi, naman din ako, magpapaalam naman din ako ng
maayos kung sakaling matuloy kung ano yung desisyon naming mag-asawa. Hirapan din kasi ako, hindi kasi ako sanay mga kabisnes na malayo kay Kuy Kuy kahit isang araw. Hindi ko makita yung anak ko, hindi ko makasama. Hindi rin po ako sanay mga kabisnes. Pero mahirap din kasi pag, yun nga naguguluhan ako, di ko talaga alam. Yun nga, yung gaya ng sabi ko kanina, yung pagbabudget. Mahirap, yun isa sa sinalang-alang ko kasi pagka, kasi mga kabisnes, pagka kasi yung bang madali ang pag-uwi, kasi yun medyo mahal. May budget naman, pero ayun nga, savings kasi namin. Ayokong galawin yung savings namin na pang namin dun sa bahay, sa Kasi nga, nag-iipon din naman talaga kami mga kabisnes. Sa ngayon kasi wala akong ibang magagawa. Para kay Papa, kundi yun, nakapagpadala naman ako. Kahit paano, nakakatulong. Sabi nga sa akin ni Bay kagabi, panalangin natin, Mang, na panalangin natin na maging okay si Papa doon. Sabi kaming nanalangin talaga kanina nung nagising ako kasi kayo rin naman siguro sa sitwasyon ko, wala akong magawa kasi malayo ako kay Papa. Kasi mga kabisnes kaya sobra ako, hindi man sa nag-iinarte or nagbigiging OA or paranoid ako, pero ganito kasi mga kabisnes, dati kasi si Papa mag-isa lang doon, tapos naglilinis siya dun sa likod sa may puno, umakyat siya dun sa upuan namin dati, nagpuputol siya ng siriguelas. Biglang yung upuan, yung parang yung sa paanan niya, parang nagganon, tapos sabay na bali, nahulog si Papa. Yun yung yun yung pinakamatinding niya mga kabisnes, na nahimatay siya saglit. Tapos, nung nahimatay na siya, nahirapan siyang tumayo. Hindi talaga siya makatayo. Yun yung totoo, hindi siya makatayo. Kaya ang ginawa niya, gumapang talaga siya. Gumapang niya papunta dun sa bahay ng kumpare niya. Yung ninong ni Kuy Kuy, dun po siya gumapang papunta mga kabisnes. Siya lang kasi mag-isa sa bahay. Wala naman po siyang kasama. Yun yung inaalala ko mga kabisnes Sabi nga sa akin ng kaibigan ko, Jun, kawawa si Papa mo. Sobrang kawawa si Papa mo. Sabi sa akin. Papa mo gumapang papunta kila nung buboy, sabi nung kaibigan ko. Gumapang lang si Papa papunta dun para lang masagip yung buhay niya. Kasi di talaga siya makalakad mga business. Di siya makalakad. Nagpatulong na lang siya dun sa kapitbahay na kumpare niya para madala siya dun sa para mapahilot yung bewang niya. Kasi matindi kasi yung pagkakahulog niya. Yun yung pinaka-inaalala ko mga business. Hindi ko alam. Kaya baka sabihin ng iba, uuwi naman, kasakit lang, nilagnat lang. Ilang araw na kasi mga kabisnes. Okay lang sana kung may kasama si Papa doon, di man ako magkaalala Hindi, talaga. Kasi at least may mautos-utusan siya pambili niyang gamot. Luluto ng pagkain niya. Pero wala Wala, lahat.
Siya na yung may sakit, siya pa yung magluluto ng pagkain niya. Siya pa bibili ng gamot niya. Yan naman inaalala ko kasi mga ka-business eh. Kaya di ko talaga maiwasan na sobra-sobra mag-alala. Oo, lagnat lang. Trangkaso lang. Di man kasi natin alam yung ano kasi nga matanda na din. Di natin alam ang panahon. Kaya kahit pa paano bumabawi naman ako kay Papa eh. Tumatawag ako lagi sa kanya. Nakumusta siya kasi. Gusto ko nga sanang ano talaga yung ma-video call. Yun nga lang. Keypad lang. Di naman kasi marunong si Papa sa touchscreen. Keypad lang cellphone niya. Hanggang call and text lang. Ganun yung gagawa. Kaya, alam ko mapapanood mo pa rin to kasi nakikipanood ka kila, Kulolong. Sana mag-ingat ka palagi dyan. Pasensya na kung itong mga nakaraan hindi man ako nakakatawag sa'yo. Pero alam mo kung gaano kita kamahal, Papa. Ingat ka lang lagi dyan. Pasensya na. Yaan mo darating ang kakauwi rin kami dyan. Kakauwi kami ni Kuy Kuy. Alam ko inaasam-asam mong makita yung apo mo. Pasensya na pa. Kung wala ka mang makasama muna dyan. Kung ikaw lang mag-isa. Lagi mong sinasabi sa akin. Kasi di ba napanood yun naman dati mga kabisnes, sinundo ako nila kuya, ayoko talaga sumama. Pero si Papa po yung nagpilit. Kasi nga sabi niya, may pamilya ka na. Kailangan mong buuhin yung pamilya mo. Para magkasama-sama kayong tatlo. Para sa bata. Sabi ko, ano ka? Wala kang kasama dito. Ikaw lang mag-isa. Sabi ni Papa, kaya naman ni Papa. Hindi naman ate mo. Kaya pumayag ako mga ka-business kasi andun yung ate ko. Yun lang. Hindi rin naman natupad. Pero hindi ibig sabihin mga ka-business, nagtatanim ako ng sama ng loob sa ate ko kasi kausap ko rin yung ate ko kahapon. Dahil, ayun, nagpadala rin ako para sa pamangkin ko na college. Pinadalhan ko rin po yun mga ka-business kasi di rin naman ganun kaalwa yung buhay nila. Ano lang din naman trabaho ng asawa ng ate ko. Tapos may pinapag-aral na college, may 2 pang estudyante. Tulong ko na sa pamangkin ko yun. Sabi ko nga sa pamangkin ko, mag-aral ka lang mabuti dahil para pagkadating ng tamang panahon, makatulong ka rin kay Papa mo, kay Mama mo, kay Lolo mo, sa mga kapatid mo, diba? Kasi matalinong bata kasi mga ka-business, kaya hindi ko hayaan na hindi makapagtapos ng pag-aaral. Tumutulong rin po ako magpadala doon talaga pangbayad ba sa mga libro-libro or sa sa pangkonsumo or minsan sa boarding house, pangbayad ng boarding house. Yun lang yung kaya ko maitulong sa kanya mga ka-business. Sabi ko, pasensya na kung yan lang muna kay tita. Pero huwag ka mag-alala pagdating naman pag nakaalwa-alwa naman ng konti. Siyempre, malaki na rin may tutulong ni tita, sabi ko sa kanya. Binabudget ko nga rin talaga mga ka-business para sa amin, para sa pamilya ni Bay, para sa pamilya namin. Yun. Pasensya na mga ka-business kung nagiging emotional ako pag patungkol kay Papa talaga. Ayoko kasing mangyari na matulad kay Lola na
hindi ko man lang nakasama, hindi ko man lang nayakap bago mawala, di ba? Pero ayaw kong isipin, mga kabisnes. Hindi sinagap, hindi ko gugustuhin mangyari bistit kay Papa. Hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin talaga, mga kabisnes. Hindi ko kakayanin. Kaya, kagabi habang nasa church ako, hindi ko mapigilan gumagulgol. Talaga, napanalangin ko talaga na maging okay si Papa. Napanalangin ko talaga na malayo siya sa anumang karamdaman. Lagi siyang safe lagi. Lalo na sa pag umaalis siya. Sinsya na po, mga kabisnes. I-share ko lang. Wala akong paglabas na ng sama ng loob. Wala akong paglabas na ng sakit. So yun, hanggang dito na lang po muna, mga kabisnes. Update na lang po ako pag kung ano man yung decision. Kung ano man, kung uuwi man. O hindi. Basta update ko po kayo, mga ka-business. Salamat po sa kasama sa simpleng vlog na ito. Pasensyahan nyo na akong yung vlog. Kung ako na naman yung nagbablog. Kasi walang si Bay ngayon dahil nga andun sa ka-business. Pero siguro mamaya patch up ko na din dito yung si birthday kasi ngayon ni Intoy. Ayun, happy birthday, Intoy. Siguro mamaya bibili rin kami ng regalo sa kanya, mga ka-business. Ayun, hanggang dito na lang muna, mga ka-business. Una, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoong Diyos kasi ginagabayan niya yung pamilya namin lagi. Pinapanalangin ko sa Ama na sana si Papa ilayo na sa anumang karamdaman. Alam ko hindi pababayaan ng Ama si Papa. Kasi napakabuti niya, tatay, sa amin. Sa amin tatlo. Siyempre, pangalawa sa ka-business family, kila ate, kila kuya. Thank you po. Alam niyo naman na po kung gaano kami nagpapasalamat sa inyo, ate, kuya. Sa buong ka-business family, sa first family. Salamat talaga sa inyo. Siyempre, sa mga viewers, subscribers, silent viewers, thank you rin po sa inyo kasi wala naman po talaga kami dito kung hindi dahil sa inyo. Pasensya na kung minsan nagiging ako kung sumagot. Pero ilagay nyo rin po yung katayuan nyo sa katayuan ko. Na lahat naman ginagawa ko. Tumutulong. Nagmamalasakit. Nagpapakatotoo. Pero nun pa rin yung katotohanan na hindi nyo ko gusto. Wala naman problema sa akin yun eh. Pero sana lang minsan isipin nyo rin, tao rin ako. Sasaktan sa mga masasakit yung salita. Walang problema, mag-advise kayo katulad kay Ma'am Grace Ismael. Tanggap ko yun. Tanggap ko yung advice nyo. Buong puso ko natanggap yun.
kung ano yung advices niya, pero huwag niyo naman sana samahan ng masasakit na salita kasi pagod na ako. Pagod na ako. Minsan, tao rin tayo, nauupos. Pasensya na po mga kabisnes. Basta yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you so much po. Siyempre sa mga butihing sponsors na walang sawang nagpapaabot ng pagmamahal sa aming pamilya at sa buong kabisnes family. Salamat po sa inyo. Basta po bahala magsukli sa lahat ng kabutihan niyo po. Pinapaabot sa amin. Sana gabayan kayo lagi ni Lord. Saan man kayong panig ng mundo ngayon. Ayun mga kabisnes, salamat. Sana rin po huwag niyo kalimutan supportahan palagi unang-una ang kabisnes family, kabisnes official, Papa Dins TV. At syempre yung mga channel ng Kagwangs, tsaka channel ng mga reactors, mga kabisnes. Syempre po si Kahimas, si Papa Sundot, tsaka si Bong MTV. At isama na din po natin si Ma'am Erlinda official vlog na nagpaabot sa amin nung pasahod. Paabot sa akin ng 3,000 tapos 2,500 kay Bay. Maraming salamat po Ma'am Erlinda. Sana huwag po kayo magsawang sumuporta at magmahal palagi sa kabisnes family. Ayun, hanggang dito na lang po muna mga kabisnes at pasensya na po kung yung vlog ko ngayon ay masyadong emosyonal. Ano lang sa dibdib kasi. Sikip lang kasi sa dibdib mga kabisnes. Malalam yung tatay mo na mag-isa lang doon. Basta, siguro yung iba hindi ako maintindihan. Pero yung mga taong kapagmahal sa tatay nila at saka namimiss din yung tatay nila, maiintindihan nila yung nararamdaman ko. Ayun lang po mga kabisnes. God bless po sa ating lahat. Ingat po. Dirabanat lang po mga kabisnes. Ano pala, belated happy birthday kay Caps Dwight Pogi, ang anak ni Kamari Koy Vlog. Pinapabati niya po pala mga kabisnes. Belated happy birthday po. Pasensya na Ma'am Kamari Koy kung ngayon ko lang po na ibati. Birthday niya po noong August 28. So, belated happy birthday po sa inyo. Sir, ingat po kayo palagi. Saan po kayong panik ng mundo ngayon. Yun, Ma'am Kamari Koy, pasensya na po ulit. At nahuli yung belated happy birthday ko sa pagbati ko pala sa anak niyo. Ayun, God bless po ulit sa ating lahat mga kabisnes. Birabanat lang po. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit siyang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo.
heart of gold. Pagkat mayroon kayong heart of gold, mahal namin kayo, mahal namin kayo. Give it for a heart of gold, mahal namin kayo. Pinunang may heart of gold, mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo, pinuno kang my heart of gold, mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan,